Para luto tayong kaldereta, una pinakuluan ko muna ang baka na malambot at pinakuluan ko siya sa kamatis. Okay? Now, magigisa na tayo. Unahin natin ang onions. I-glaze natin yung onions para mas lalong lumabas ang kanyang lasa. Right? Ayan. Pag medyo lumalabas na ang kanyang aroma, nag-glaze na siya. Susunod natin dyan ang bawang. Masarap na halos nagbo-brown na yung onions para tiyak na malinamnam. Lalabas talaga yung tunay na lasa ng onion. Isusunod na natin ngayon ang bawang. Okay. After which, magigisa ulit tayo with kamatis. Although pinakulan na natin ang baka sa kamatis. Magigisa ulit tayo kasama ang kamatis. At isusunod natin ang mga potatoes and carrots. Although sinama ko na siyang pinakuluan, slightly cooked na siya para medyo malambot na. Isunod na natin ngayon ang kamatis. May kasamang ulit. Mukhang masakit sa mata ko. Okay? Kaya nga, naubo na nga ako. Gisa na rin natin muli ang mga tomatoes and carrots. Sorry. Nahaching ako sa... Sorry. Ihalo na natin doon sa bakang pinakuluan natin. Later on, we will be adding tomato sauce. Sobrang lambot na ng baka niyan. So, konting ano na lang yan. Konting timpla, konting patis. And then, the tomato sauce. Now, we'll just put it to a boil. Boil siya ng mag-boil. Hanggang lumambot pa ng gusto yung baka at lumapot ang sauce. Okay? Ito ang mahirap pag nagluluto ako. Kasi dadalawa lang kami. And yet, hindi ka naman makapagluto ng konti. Diba? So, I hope kung ano man matira dito, we'll put this in the fridge and better in the freezer. Ngayon, kung kailan mo kailangan, pull it out from the freezer and then i-heat mo lang. I-reheat. But don't forget, put it in the fridge kasi may tomato sauce to. Okay? Put it in the freezer. Cover it tightly para hindi siya makontaminate. And you can eat it for another 2 or 3 days. Basta completely frozen. And then reheat. Okay, let's see the finished product after. Bye! This is beef caldereta.